Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon nakita insyaAllah, kasi di natin ito nakuha nung Sunday. So itutuloy natin yung pagtalakay doon sa shirk. At ngayon nga matatalakay na natin yung mga uri ng shirk, insyaAllah. So dito sa Kitabut Tauhid, yung sumunod na tanong, Udhkur anwa ash-shirk ma'at ta'rifi li kulli naw. Banggitin ang mga uri ng shirk at ibigay ang kahulugan o paglalarawan, definition ng bawat uri nito. Ngayon ang shirk, hinahati ito primarily sa dalawang uri ng shirk. So sinabi nga, jawab, ash-shirku naw'an, ang shirk daw ay merong dalawang uri. Akbar, malaking shirk, wa huwa an yaj'ala lillahi syarikan fi ibadatihi yad'uuhu aw yarjuhu aw yakhafuhu aw yuhibbuhu kamahabbatillahi aw yasrifu lahu naw'an min anwa'il ibadah. Sa yung unang uri, syirkun akbar, malaking shirk. At paano nagiging malaking shirk ang anumang uri ng shirk? Ito ay shirk na kapag ang tao ay kumuha ng iba pa liban kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang kabahagi o kahati ni Allah sa pagsamba. Ibig sabihin may iba ka pang sinasamba liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay shirk. At ang shirk nga sa literal na kahulugan nito, ito ay galing sa salitang syarika, ibig sabihin sumali, syaraka, sumali, o nakihati. So kapag ang tao ay gumagawa ng shirk, inilalaan niya sa iba pa, liban kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagsamba. So dito, wa huwa an yaj'ala lillahi syarikan fi ibadatihi. Ang tinutukoy dito ay lahat ng uri ng pagsamba. Maaring ito ay pagsamba na isinabatas sa Islam at maaring ito ay pagsamba na hindi isinabatas sa Islam. Inimbento lang nila. Pero inilalaan ito sa iba paliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, shirk din yun. Okay, shirk din yun. Ng ibada, paano nga natin malalaman kung ang isang gawain ay ibada? Di ba, nilarawan natin ng ibada, ilang ulit na, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batina. Ito yung salita na tumutukoy sa anumang bagay na minamahal at nagugustuhan ni Allah. Na hayag o lingid, salita man o gawain. Yung gawain ng puso, nabibilang na yun dun sa gawain. Kaya hindi na tinukoy dito yung puso. Nandun siya sa af'al. Nandoon siya sa af'al. So lahat ng ginagawa ng tao para sa iba pa, liban kay Allah subhanahu wa ta'ala, na naghahangad siya rito ng kaluguran, ng gantimpala, kumbaga, o anumang bagay na aabot na sa antas, na katulad ito ng pagsamba niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay shirk. Kaya nga yung shirkun asgar, shirk din. Okay? Gumagawa ka ng mabuting gawain para purihin ka ng mga tao, na technically, umihiling ka sa kanila ng gantimpala, yun ay shirk. Yun ay shirk. Pero siyempre, lilinawin din natin na hindi lahat ng ginagawa natin para sa ibang tao ay nagiging shirk.
Dahil may mga bagay na kailangan nating gawin para sa ibang tao dahil karapatan nila ito. Okay? Bawa sa trabaho. Ginawa natin ng maayos yung trabaho natin dahil yun ang inaasahan sa atin, hindi shirk yun. Pero yung gumawa ka ng gawain na pinainam mo para purihin ka ng boss mo, sabihin niya magaling ka, mahusay ka, yun na yung nagiging shirk. Pero yung gawin mo ito, dahil itong inaasahan sa iyo, dahil ito ay karapatan ng ibang tao sa iyo, hindi yun shirk. Anyway, madadaanan natin uli yung shirkun asgar inshallah. So nilinaw lang natin na ang shirkun akbar ay ang paglalaan ng tao ng anumang uri ng pagsamba sa iba paliban kay Allah. Ito man ay pagsamba na isinabatas sa Islam o hindi isinabatas sa Islam. Okay? Halimbawa yung dua, isinabatas sa Islam yun, di ba? Kung magdudua ka sa iba, shirk yun. Yung pagpapapako sa krus, isinabatas yun sa Islam, hindi, di ba? Pero ginawa mo pa rin yun, shirk pa rin yun. Shirk pa rin yun na may tuturing. So lahat ng ibada, malaki, maliit, at ito man ay salita, gawa, ito man ay yung, kumbaga, hayagan o nalilingid, basta hinahangad mo doon sa ma'bud o doon sa, kumbaga, sinasamba mo o yung naging object ng worship mo, nakalulugdan ka niya at mamahalin ka niya o gagantimpalaan ka niya, yun ay shirk. Yun ay shirk. So nabanggit dito, sumunod yung iba't ibang mga ibada na pwedeng gagawin ng tao para sa iba paliban kay Allah. At ang tinutukoy natin dito ng mga pwedeng pagtuunan ng tao ng pagsamba, liban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala, lahat. Hindi lang tao o rebulto, lahat. Kasi di ba natalakay natin sa sira na mayroon tinatawag na wathan at mayroon tinatawag na sanam, na maaring interchangeable yun, pareho ng kahulugan, pero maaring ang isa sa kanila ay tutukoy sa mga rebulto na hugis tao o rebulto na walang hugis tao. Okay? Hugis tao na rebulto, halimbawa sina Hubal, Alat, at yung iba pa na halimbawa yung bundok, o gumagawa sila ng maliit na bundok o punso ng buhangin, tapos gagatasan nila dito yung kambing, yung ginagawa ng Quraysh, tapos magtatawap sila dito. Yun ay Diyos-Diyosan din na may tuturing kahit wala ito sa anyo ng tao. Hindi siya anthropomorphic, kumbaga na Diyos. O maaring ang Diyos na ito ay nasa isip lang ng tao. O hindi niya nakikita. Halimbawa si Satanas, sinasamba niya Satanas, hindi naman niya nakikita. Si Satanas, yun ay Diyos pa rin na may tuturing. Basta naghangad ang tao mula rito ng gantimpala o kaluguran, yun ay pagsamba na may tuturing. Yun ay pagsamba na may tuturing. Sa tinukoy dito yung ilang mga pagsamba na maaring ilalaan ng tao sa iba paliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dua, panalangin. So kapag ang tao ay nananalangin sa iba paliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, hihiling siya sa santo, sa anghel, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng paggaling ng sakit niya, shirk lahat yun. Okay? Lahat ay shirk. Ang pagtutuon ng gawaing pagsamba sa Nabiyun Mursal, propeta na isinugo o ipinadala o malakun mukarrab o anghel na malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala, lahat yun ay shirk, walang pinagkaiba. At ang mga shirk nga na ito, ang mainit. Hindi naantok si Kambal, nainitan. Kalimutan ko tuloy sasabihin ko. Basta itong lahat ng ito ay, kumbaga, may tuturing na shirk. Ikaw man ay naglalaan ng pagsamba sa propeta, sa anghel, sa demonyo, sa tao, sa puno, sa hayop.
Lahat. Bato, lahat. At wala nga pinagkaiba sila. Hindi maaring sasabihin ng tao na buti pa yung mga Kristiyano kaysa sa Hindu o mas mabuti pa yung mga Kristiyano kaysa sa Hindu. Tapos pagtatanungin mo, bakit? Kasi yung mga Kristiyano, at least si Jesus yung sinasamba nila, hindi katulad ng Hindu baka. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Pareho silang shirk. Walang pinagkaiba yun sa isa't isa. Sa araw ng paghuhukom, pareho lang silang nasa impyerno. Hindi mo pwedeng sasabihin na mas mainam yung kalagayan ng mga Kristiyano na sumasamba kay Isa alayhis salam kaysa doon sa mga Hindu na sumasamba sa baka. Hindi pwedeng sasabihin yun ng Muslim. Walang pinagkaiba. So dapat malinaw yun sa inyo, malinaw sa atin, walang pinagkaiba ang lahat ng shirk. Ang shirk, kufur, nifaq, lahat ng ito ay ala millatin wahida, lahat ito ay nasa iisang relihiyon nga na may ituturing actually, na taliwas sa Islam. So lahat ng ito ay taliwas sa Islam. Walang mas mainam sa kanila. Baka nga baka nga sa araw ng paghuhukom o sa impyerno, mas matindi pa yung parusa ng Kristiyano. Kasi bukod sa pagsamba nila kay Isa alayhis salam, ano pang sinasabi nila tungkol kay Isa alayhis salam? Anak ng Diyos, Diyos na nagkatawang tao, persona ng Diyos. Marami silang sinasabi. Samantalang yung Hindu na sumasamba sa baka, yun lang yun. Wala siyang sinabi na yung baka anak ng Diyos. So, maaring mas matindi pa nga yung parusa. Pero pareho silang nasa shirk. Hindi natin pwedeng sasabihin na mas mainam ang kalagayan ng mga Kristiyano kaysa sa mga Hindu. Ngayon, paano yun halimbawa? Sinabi sa Quran, mas malapit daw yung mga Kristiyano sa mga Muslim. So, tinutukoy lang doon yung pagiging malapit sa paniniwala. Pero hindi ibig sabihin na ligtas sila o may kainaman sila kung iahambing sa iba pang mga mushrik. Ang tinutukoy doon na ay ang marami din sa mga Kristiyano ay yumayakap sa Islam, lalong-lalo na yung kanilang mga pari, mga pastor na nakakakilala sa katotohanan at niyakap nila ang pananampalatayang ito, alhamdulillah. So yung dua, isang uri ng pagsamba na maaring itutuon sa iba paliban kay Allah. Raja, ito yung pag-asa, yung umaasa ka ng kabutihan, at yung kabaligtaran nito yung khauf, yung takot. Yung umaasa ka ng kabutihan, kabaligtaran nito yung khauf. At pareho ito na dapat na itinutuon lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na sinasabi nga ng mga scholar, para maintindihan ng mga tao ang relasyon ng raja, ng pag-asa kay Allah subhanahu wa ta'ala at yung takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung khauf, dapat isipin ng tao na ang raja at ang khauf, ang pag-asa kay Allah at ang takot kay Allah ay katulad ng dalawang pakpak ng ibon na dapat balanse. Diba? Hindi pwedeng mas malaki yung kanang pakpak kaysa sa kaliwa o yung kaliwa mas malaki kaysa dun sa kanan. Kailangan pantay itong pag-asa natin kay Allah subhanahu wa ta'ala at takot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Kasi kung mas matindi ang ating pag-asa o paghahangad sa kabutihan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, magiging katulad tayo ng mga Kristiyano. Yung mga Kristiyano, iniisip nila dahil naniwala sila kay Isa alayhis salam na naipako si Jesus sa krus di umano para sa kanilang kasalanan, gawin na nilang lahat, ligtas na sila. Yun ay sobrang paghahangad ng kabutihan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kung sa khauf naman, sinasabi ng mga scholar, ito sa isang banda ay katangian ng mga Hudyo. Yung sobrang takot. Na sobrang takot ng mga Hudyo, dumating sila sa panahon na na-realize nila marami na silang kasalanan, ayaw nilang magbalik loob kay Allah. At itinuring na nila si Allah subhanahu wa ta'ala bilang kaaway. Lalo na nung dumating ang propeta na hindi nila inaasahan. Kasi ang gusto talaga nila o yung inaasahan talaga nila, ang propeta ay darating nakabilang sa kanila ng mga Hudyo
Pero nagulat sila na ang huling propeta ay nanggaling sa mga Arabo. So dapat balanse yung raja at yung khawf, yung pag-asa sa kabutihan ni Allah at yung takot sa parusa ni Allah. At syempre yung mahabbatullah, yung tao, ang pagmamahal niya ay dapat kay Allah lang. Pero kapag ang kanyang pagmamahal ay itinutuon niya sa iba pa liban kay Allah subhanahu wa ta'ala, ng mas matinding pagtutuon, yun ay shirk. Kaya ngayon sinabi ko nung nakaraan, di ba? Ang pagmamahal ay maaring magdudulot sa iyo na ikaw ay masadlak sa shirk. Anyway, matatalakay pa natin ng mas malalim yung shirkul mahabba, yung shirk sa pagmamahal. Na mas minamahal ng tao ang kanyang kapwa-tao o ano pa mang bagay nang mahigit pa sa kanyang pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mas mahal niya yung asawa niya o mga ganung bagay kaysa kay Allah, mas sinusunod niya yung asawa niya na gumagawa ng masama kaysa kay Allah, yun ay nagiging shirk. Liban na lang syempre kung siya ay nasa kalagayan na maaring napipilitan na lang siya. Liban na lang kung siya ay napipilitan, nanganganib ang kanyang buhay, yun ay ibang usapin pa, inshallah, na matatalakay din natin. Nitong mahabba, ito ay para lang din kay Allah. Yung raja para kay Allah lang, yung khawf para kay Allah lang, at yung dalawa maihahambing saan? Sa dalawang pakpak ng ibon, hindi sa ibon mismo. Sa dalawang pakpak lang ang pinag-uusapan natin. Dapat pantay. Okay? Huwag nyo na muna hanapin yung paa. Basta yung dalawa na yon, yung raja at yung khawf, parang dalawang pakpak ng ibon, dapat balanse. At ang mahabba, sinasabi ng mga scholar, ito ay maihahambing sa, ano kaya? Puwet ng ibon. Ito yung maihahambing sa ulo ng ibon. Yung mahabba, yung pagmamahal kay Allah. Okay? So, may dalawang pakpak na balanse at merong ulo para mabuhay yung ibon o makalipad, inshallah. Nakita na ba kay ibon buhay, walang ulo? Wala naman, di ba? So, ang pagmamahal kay Allah ay dapat para lang kay, kumbaga, ang pagmamahal kay Allah ay nakahihigit sa pagmamahal natin sa sinuman o kaninuman. Dapat si Allah ang pinaka minamahal natin. Mas minamahal natin si Allah kaysa sa ating mga magulang, kaysa sa ating asawa o sino paman. Kaya nga 'di ba, yung sa aya, wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Unang binanggit ni Allah na wala kayong sasambahin liban sa kanya. Kasi yung karapatan niya ang pinakamatindi sa lahat at sunod lang doon yung karapatan ng magulang. At gayon nga, panghuli nilinaw nga dito, na bukod doon sa dua, raja, khawf at mahabba, anumang uri ng pagsamba na itutuon sa iba pa, liban kay Allah subhanahu wa ta'ala, yun ay agad-agad may tuturing na shirk. Yun ay agad-agad na may tuturing na shirk. Ulitin ko, ito man ay pagsamba na isinabatas sa Islam o pagsamba na hindi isinabatas sa Islam, inimbento ito ng ibang relihiyon, gagawin mo para sa iba paliban kay Allah, ito ay shirk. Fahadal musyrikul ladhi harramallahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar. So itong musyrik na ito, na nakagawa ng syirkun akbar, siya yung musyrik na ipagbabawal ni Allah sa kanya ang paraiso, at ang magiging tahanan niya ay ang impyerno. Kaya syempre, hindi na nababanggit dito, nauunawaan natin na ito ay pananatili sa impyerno habang panahon. Pananatili sa impyerno habang panahon, waliyadu billah. Yun ang syirkun akbar. Syirkun asgar, o tinatawag din as syirkul asgar, ang maliit na syirk, meron lang silang kaunting pinagkaiba sa syirkun akbar. Ibig ko sabihin kaunti, ilang mga punto na merong pagkakaiba silang dalawa. Pero hindi
Hindi natin minamaliit ang syirkun asgar, ito'y syirk din. Okay? Kapag mamatay ang tao, na nagpapakitang tao, impyerno pa rin siya. So katulad na nababanggit doon sa hadith, di ba? Yung nagbabasa ng Quran, yung nagsasadaka at yung nagjijihad, na ginawa nila yon para purihin sila ng mga tao, impyerno pa rin sila. Dahil namatay sila na hindi nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanilang pagpapakitang tao. So impyerno pa rin. Meron pang ibang nagsasabi, narinig ko sa lecture ng isang sheikh, may mga, kaunti lang naman sila, mga scholar na naniniwala pa nga na ang syirkun asgar ay ikapupunta rin ng tao sa impyerno habang panahon. At posible nga naman, kasi nga ang syirkun asgar, lahat ng ito ay pinturin patungo sa syirkun akbar. Ang riya, ang pagpapakitang tao, o yung sumua, pagpaparinig ng mga nagawa mo, lahat ng ito ay patungo sa nifaq, sa pagpapanggap na Muslim. Yung paniniwala sa mga pamahiin, sa mga pangitain, yun ay patungo rin sa shirk. Yun ay patungo rin sa shirk. Kasi maaring pinaniniwalaan mo na ang pagdating ng kabutihan o kamalasan o kasamaan ay dahil naganap ang isang bagay na nagdudulot nito. So lahat yun ay patungo sa syirkun akbar. Kaya hindi porke sinabi na syirkun asgar ito, maliit na syirk, ay mamaliitin na natin. Okay? At yung pagpapakitang tao, lalong-lalo na siya ng primary na uri ng syirkun asgar, ang inisip kasi ng mga ibang mga tao, akala nila, kapag gumawa ka ng gawaing pagsamba na may pagpapakitang tao, akala nila mawawalan lang ng saysay ang gawain na yun. Hindi lang yun ang kapalit o resulta ng syirkun asgar. Bukod sa mawawalan ng saysay ang iyong ginawa, karapat-dapat ka rin sa impyerno kapag hindi ka nagbalik loob kay Allah. Mula rito at namatay ka na hindi ka nga nagbabalik loob kay Allah. Mula sa kasalanan na ito. At yun nga, asyirkul asgar, ang maliit na syirk. Huwa jami'ul aqwalu wal af'alul lati yatawassalu biha ila syirkil akbar. So ito na nga, binanggit na dito. Ang syirkun asgar ay ang lahat ng mga pananalita at gawa na patungo sa syirkun akbar. So patungo pa rin sa syirkun akbar ang syirkun asgar. So huwag mamaliitin ng tao ang mga ito. Yung mga paniniwala sa mga pamahiin, pagpapakitang tao, lahat yun ay maaring patungo sa syirkun akbar. At kabilang nga rito, kalhalfi bigayrillah. Yung half bigayrillah, yung panunumpa sa ngalan ng iba pa, liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ba, may nililigawan ka, sabihin mo, sinusumpa ko sa buwan na mahal talaga kita. Yun ay shirk. Dahil hindi tayo maaring manumpa sa iba pa, liban kay Allah, sa ngalan ng iba pa, liban kay Allah. Bilang mga tao. Si Allah pwede. Pwede siyang manumpa sa ngalan ng kanyang mga nilikha. Di ba? Wal asr. Si Allah nagsabi, wal asr, sumpa sa panahon. Pero tayo, kapag tayo manunumpa, ang sasabihin lang natin, wallahi, sumpa kay Allah. O pwedeng sabihin, billahi, ganun din ang kahulugan. O tallahi, ganun din yung kahulugan. O maaari rin nating sabihin, ayon sa sinabi ng mga scholar, pwede nating sabihin, sumusumpa tayo sa ngalan, iba pang mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, Ar-Rahman, Ar-Rahim, isinusumpa ko sa Ar-Rahman, Ar-Rahim, ganun, pwede. Pero sa iba paliban kay Allah, hindi pwede. Sa mga nilikha ni Allah, hindi pwede. Sa buwan, sa araw, sa bituin, hindi ka pwedeng manunumpa sa ngalan ng mga yun. Yun ay shirk. Shirkun asgar, pero maaari nga maging shirkun akbar, kapag ang tao ay nagkamali na sa kanyang paniniwala sa panunumpa niya na ito. Kasi bakit ba pinanunumpaan ng tao ang isang bagay?
ito ay dahil sa kinikilala niya ang kadakilaan nito. Kinikilala niya ang kadakilaan nito. Kaya nanunumpa tayo sa ngalan ni Allah. Pero, kung manunumpa tayo sa ngalan ng araw, ng buwan, edi shirk na yun. Magiging shirk na yun. Bakit si Allah? Si Allah kasi, siya naman yung lumikha ng mga bagay na ito na nababanggit sa Quran na nanumpa siya sa ngalan ng mga ito. Pwede niyang gawin yun, pero tayo hindi pwede. Pwede lang tayong manumpa sa ngalan lang ni Allah. Sumunod na halimbawa nga, وَيَسِيرُ الرِّيَاءُ وَعَدَمَ الْإِخْلَاصِ فِي الْأَمَلِ لِلَّهِ. Sinabi dito yung riya, yung pagpapakitang tao at kawalan ng ikhlas sa mga gawain na dapat ay gagawin natin alang-alang kay Allah. Yun nga, yung mga pagsamba unang-una, mga gawaing pagsamba unang-una, gagawin natin ito para sa kaluguran ni Allah. Pero yun nga, kung ito ay gawain na merong karapatan ng tao sa atin, gawin natin ito para sa kanila, walang problema. O paghuhusayin natin, walang problema. Okay? Pentor ka, inayos mo yung pagpipintura mo, hindi shirk yun. Ginawa mo yung inaasahan sa iyo o hinihiling sa iyo ng tao, natuparin mo ayon sa inyong napagkasunduan. O yung trabaho mo, ganun. So dito, mapapansin natin sa riya. Madalas idinudugtong ng mga scholar ang salitang yasir. Wa yasirur riya. Yasir, ibig sabihin, konti. Wa yasirur riya wa adam al-ikhlas, kaunting pagpapakitang tao at kawalan ng ikhlas, kawalan ng kadalisayan ng layunin para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na ibig sabihin nito, kapag hindi pala konti, ano na? Yung pagpapakitang tao mo, hindi konti, marami. Magiging akbar, magiging syirkun akbar sa anyo ng nifak o pagpapanggap. Kaya ito yung naroon lang sa syirkun asgar na riya, yung konting riya lang. Yung kaunti lang na pagpapakitang tao. Bawa, nagsasala ka, tapos may biglang dumating na mga tao, pinaganda mo yung sala mo, pinahaba mo yung ruku, mga ganun, pinahaba mo yung sujud, yun ay maaring riya. Pero depende nga sa ginagawa mo, kung ito ba talaga ay riya na yasir lang, konti lang, o maraming riya o malaking riya na o pagpapakitang tao. Meron naging issue sa fiqh tungkol dyan. Naalala ko kasi nabanggit natin yung sala. Di ba maabutan ng tao ang sala sa jamaa kapag naabutan niya yung ruku? Merong mga imam, halimbawa kapag nararamdaman nila na mayroong parating na tao, pinapahaba nila yung kanilang ruku para makaabot pa yung mga late na nakarating. May iba't ibang pananaw yung mga scholar tungkol doon. May mga nagsasabi na ito ay mainam na o pinahintulutan, o sabihin na natin na mainam, kasi nga ito ay parang yung imam, nagbibigay siya ng sadaka doon sa mga na-late na dumating na maabutan nila yung ruku. Lalong-lalo na kung ito ay yung unang ruku. Halimbawa, kasi madalas doon mas maraming nalilate ng pagdating. Pahabain ng konti yung unang ruku o yung ruku na nararamdaman niya na mayroon pang parating ng mga tao na sasama doon sa saf. Sabi nila pwede o mainam nga na gawin ito. Pero meron din nagsasabi na ito ay hindi pwede. Kasi katwiran ng mga scholar na nagsasabi na hindi pwedeng patatagalin ng imam sa sala yung kanyang ruku kapag naramdaman niya na may dumarating na ibang tao ay dahil maaring ito ay riya o pagpapakitang tao. O ginawa mo yung pagpapahaba ng ruku para sa kapakanan ng ibang tao. Naintindihan nyo? Para sa kapakanan ng ibang tao.
na pareho namang may punto. Pero ako para sa akin, ano naman oo, ginawa mo yun para sa tao, pero para sa kapakanan ng kanilang sala. Hindi para purihin kanila o kumbaga ano pa mang bagay. So pwede niyong gawin yun inshallah. Kung kayo yung imam, kung nararamdaman nyo na mayroong paparating, kasi ang senses ng tao actually hindi lang naman 5. Di ba yung tinuturo sa eskwelahan, 5? Yung paningin, pandinig, pangamoy, panlasa, pandama, hindi lang yun. Marami pang ibang sense yung tao. Marami pang iba. Wala ngang pangalan yung kasi hindi pa talaga totally natutuklasan yung mga senses ng tao. So meron tayong parang ESP, extrasensory perception na tinatawag. So may nakakaramdam tayo kapag may nakatingin sa atin. Ganun, hindi natin nakikita yung nakatingin sa atin pero nababagabag tayo, halimbawa. Kasi meron pang ibang pakiramdam yung tao. So yung imam, maaring mararamdaman niya yun na meron pang parating, pahabain niya yung kanyang ruku. So pwede naman yun, inshallah. Pero syempre, yun ay sa intensyon na makahabol pa sila. Hindi para sa purihin ka ng mga tao. Buti na lang mahaba yung ruku ng imam. Okay talaga yung imam na yan. Kaysa doon sa isang imam, buwisit. Bilis-bilis magruku. So yun nga, doon din sa ruku, yun nga, okay siya, pwede siyang pahabain kung nararamdaman mo na may parating pa. Walang problema. Inshallah. Ayun nga, yung mainam nga sa mga imam, may dugtong ko na rin. Sa pahabain nyo rin yung inyong mga pagkilos. Bawa, ilan ba yung minimum na tasbiha o yung pagsasabi ng Subhana Rabbiyal A'la at saka Subhana Rabbiyal Azim sa sujud at sa ruku? Isa, di ba? Pero kung imam ka, paramihin mo naman. Gawin mong 3, gawin mong 5, gawin mong 7. Paramihin mo para hindi rin naman nagmamadali yung mga tao. Kasi iba-iba naman yung pagkilos ng tao. Merong mabagal, merong mabilis. So ako, mga 7, ganun, 7 tasbiha. 7 Subhana Rabbiyal A'la, 7 Subhana Rabbiyal Azim. Kung mas mahaba, okay din. Pero wag naman yung mas mahaba, 30. 1 minuto ka ng pag-angat ng ulo nung nagsujud na, hilong-hilo na yun, yung dugo niya nasa ulo na niya. Ano yun lang, yung kung ano lang yung makatarungan, inshallah. Huwag naman yung masyadong mahaba. O yung may rayuma, hindi na makabalik yung sa ruko niya, nanigas na yung likod niya. Saguin lang yung makatarungan, inshallah. So ito yung, alhamdulillah, yung 2 pangunahin na uri ng riya. 2 pangunahin na uri ng shirk. Matatalakay pa natin yung iba, inshallah. Na ito nga, Shirkul Akbar, na ang pinagkaiba niya na malaki doon sa Shirkul Asgar, yung namatay na gumawa ng Shirkul Akbar, mananatili sa impyerno habang panahon. Pero yung namatay na gumawa ng Shirkul Asgar, hindi siya nagtauba, maaring pumasok siya sa impyerno pero palalabasin din siya ni Allah. Maaring palalabasin din siya ni Allah mula sa impyerno, pero huwag kayong magbaka sakali kasi hindi natin alam kung gaano katagal mananatili sa impyerno yung nagpapakitang tao, halimbawa. Diba? Paano yung 1,000,000 taon pala? Huwag na lang. Kaya magtauba palagi, umiling ng tawad palagi kay Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din, isa pang pagkakaiba nila, anyway, mababanggit din siguro yan dito. Kapag Shirkun Akbar yung nagawa mo, kinamatayan mo na ikaw ay nakagawa ng Shirkun Akbar, hindi ka nagtauba, lahat ng ginawa mo ay mawawalan ng saysay. Na sinabi nga ni Allah, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kung sila ay magtatambal kay Allah, mawawalan ng saysay ang lahat-lahat ng kanilang mga ginawa. Lahat mawawalan ng saysay. At doon naman sa Shirkun Asgar, ang mawawalan lang ng saysay yung eksakto yung mismong gawaing pagsamba na mayroong Shirkun Asgar. Pero syempre, lilinawin ko nga, dito sa Shirkun Akbar, ang magiging hatol sa kanya yung kinamatayan niya na shirk, okay? Yung dating Kristiyano, halimbawa, tapos nag-Muslim, at hindi na siya nag-shirk ng Shirkun Akbar hanggang sa siya ay mamatay, syempre pinatawad na yung mga nauna niyang shirk na nagawa, inshallah. So ito nga ay ayon sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, syempre, Inna Allah la yagfiru ay yushraka bihi wa yagfiru ma duna dhalika liman yasha.
Dalawang beses ito binanggit sa Quran, itong aya na ito. Hindi man ito buong aya, pero itong ganitong statement, dalawang beses tinukoy sa Quran. Tunay na si Allah ay hindi magpapatawad sa kasalanan na siya ay pagtatambalan, ngunit mapapatawad niya ang iba pang mga kasalanan liban dito na gusto niyang patawarin. So, ang walang kapatawaran, syirkun akbar lang. Syirkun asgar, maaring patawarin ni Allah. Pero yun nga, kung pagbabasehan natin ang meaning ng sinabi na ito ni Allah, sinabi niya patatawarin niya yung kasalanan na gusto niyang patawarin, liban pa sa syirkun akbar. Na maaring mga hulugan din ito na syempre, si Allah siya ang mahabagin, ang maawain, pero bilang babala, so hindi siya nagbibigay ng garantiya na patatawarin niya agad. So maaaring manatili yung tao sa impyerno habang panahon at iba pa. Iba pang kahulugan ng aya na ito na matatalakay naman natin next week. Inshallah, hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.